ilang manginginom ay isinawalang bahala yung mga babala ng Department of Health na tigilan na ang pag-inom ng alak at wala itong health benefits para sa safe level, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kunin natin ang pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Isinawalang bahala ng ilang manginginom ang babala ng Department of Health na walang safe level sa pag-inom ng alak at wala itong health benefits. 20 taon nang tumigil sa pag-inom ng alak si Edelberto C. dahil nasira umano nito ang kanyang atay. Pero hindi pa rin naniniwala si Edelberto sa pahayag ng Department of Health na nakakapagdulot ng cancer ang alkohol. Anya, mainam kung paunti-unti lang ang inom dahil kapag biglang itinigil ng isang alkoholik ang pag-iinom ay doon pa raw nagkakasakit. Nadurog yung atay ko sa kakainom ng alak. Kaya tumigil na ako simula noon. Natakot na ako kasi baka magbisa ako ng buhay. Ay, ang alak hindi nakaka-cancer. Pwede sa mga sakit sa baga, saka sakit sa kidney. Yan, maaari pa. Pero sa cancer, parang hindi ako kumbinsido na nakakasikat ng cancer yung alak. Pag bigla mong tinigil, magkakasakit ka talaga. Itong magkaibigan naman na si Emmanuel Buzon at Ariel Santos, umiinom lang daw sila ng alak pang-relax. Kapag pagod ang katawan, dulot ng pamamasada. Hindi man umano nila tuluyang matigil ang pag-iinom, sinabi naman nila na pakonti-konti lang ang kanilang pag-inom at hindi nagpapakasobra. Pero sa akin, wala, parang ano naman. Pang ano lang naman kasi yun, pang ano lang katawan ba, pagod, pang relax lang. Alam mo naman dito sa mundo, lahat ng bawal masarap. Kaya konti-konti lang ang tikim. Moderate lang. Dati, 2 beses ang linggo. Masyadong mahal ngayon ng alak. Ginawa ko lang parang Nananawagan ng magkaibigan sa kanilang kapwa manginginom na kahit papano ay bawas-bawasan ang alak. Ay, mga kapwa manginom, dandahan lang. Moderate lang, moderate. Bawas-bawasan nyo na, bukod sa mahal. Titirahin pa yung mga atay nyo. Matatandaan na nagbabala ang Department of Health kaisa ang Hepatology Society of the Philippines at World Health Organization na walang safe level sa pag-inom ng alak. Hinihikayat ni Department of Health Assistant Secretary Alberto Domingo ang publiko na iwasan ang pag-iinom ng alak dahil delikado ito sa kalusugan. Wala rin umanong katotohanan na may ilang uri ng alak gaya na lamang ng beer o red wine ang may health benefits. Ayon kay Domingo, ang alcohol ay isang nakakalason, psychoactive at dependence-producing substance at inuri bilang Group 1 carcinogen ng International Agency for Research on Cancer. Ilang dekada na ang nakararaan. Ito ang pinakamataas na risk group na kinabibilangan din ng asbestos, radiation at tabako. Ang alcohol ay nagdulot ng hindi bababa sa 7 uri ng cancer. Kabilang ang mga pinakakaraniwang uri ng cancer tulad ng cancer sa bituka at breast cancer naman sa babae. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!